hindi naka-push down yung ating switch dito, dapat itong stock horn ang tutunog. Pero once na pinindot natin ito, pinush down natin yan, dapat naman ay magta-transfer dito naman tayo sa loud horn. So, ganun lang kadali yon. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. At sa video po natin ngayon, share ko naman sa inyo yung ikakabit kong loud horn para dito sa ating Easy Ride 150p. So yung original stock horn po nito ay hindi ko aalisin. At kumbaga maglalagay lang po ako dyan ng switch para naililipat ko from stock horn doon sa ilalagay ko na loud horn. At ang gagamitin ko naman po dyan ay yung gantong klase ng mga PIA Auto Style loud horn. Hindi po ako makapagbibigay sa inyo ng link dito since nakuha ko lang po ito doon sa supplier namin sa motor shop. Pero pwede naman kayong mag-search online. Marami pong nagbebenta ng gantong klaseng mga busina. Tapos, yung switch naman po na ilalagay ko dyan ay yung gantong klase lang ng mga push button switch. Pwede nyo naman i-check ito sa mga motor shop na malapit sa inyo. Or kahit sa online, marami rin po nagbebenta nito. At since naked handlebar yung ating Easy Ride 150p at ayoko rin magbutas sana sa mga plastic neto, ay bumili ako ng ganitong klaseng bracket. So ito po nakuha ko online at ilalagay ko yung link neto sa description box. So ilalagay ko lang po yan malapit dito sa aking mga switch. At mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano ko i-install yan. So, samahan niyo po ako. Simulan natin to. Dito muna ako magwa-wiring sa illustration board. At para at least mapakita ko sa inyong maigi kung paano ko iwa-wiring ito. So, meron ako ritong 12 volts converter at ito yung magsiserve as battery natin. Tapos nilagay ko na rito itong ating PIA na loud horn. So wawiringan natin to. Next, kailangan natin ng relay. At kahit 4-pin relay na lang ang kuhanin nyo kasi hindi ko naman gagamitin yung nasa gitna. Dito sa ating mga loud horn, merong dalawang terminal yan. So, isang positive at isang negative. Pero kahit magkabaliktad kayo, walang problema. Kahit alin ang maging positive, negative dyan, okay lang yan. From battery, lalagyan ko ngayon siya ng negative. Next, lagyan ko naman siya ng positive. Pinagsama ko rin yung dalawang terminal. Pinag-isang wire ko na lang sila katulad ng negative. Pupunta ito dito sa 87 ng ating relay. So, nandito yan sa ibabaw. Next naman, lagyan natin ng positive itong kanyang relay na manggagaling dito sa battery ng ating motorsiklo. So pagka magkakabit tayo ng positive wire dito sa terminal ng battery, always remember, kailangan lagi natin ng safety fuse. Ilalagay naman natin yung dulo na to dito sa number 30 ng ating relay. Next, lagyan naman natin ng ground itong ating relay. So, meron ditong pin 86 at pin 85. Kahit magkabaliktad dyan, pwede dito yung positive, pwede rin itong negative. At itong kabilang side, ganun din. Pwedeng gawing positive, pwedeng gawing negative. Yung ground na ito, pwedeng kumuha kayo sa body ground lang or pwedeng itap nyo rin katulad ng ginawa ko dito sa ground na ginawa ko para sa kanyang loud horn. So ngayon, almost kumpleto na yung wiring natin para dito sa loud horn. Ang kailangan na lang natin lagyan ng wire
ay yung pin 85. So ito yung lalabas na trigger. So pag nalagyan nito o pag nasupplyan ito ng positive, yung kuryente na dito sa pin 30 ay tatalon or magko-connect dito sa kanyang pin 87. Kaya kumbaga makukomplete yung circuit na itong loud horn natin, tutunog siya. Testing muna natin. Tignan natin kung working itong wiring na ginawa natin. Supplyan ko lang to ng positive, itong 85. Dapat tutunog na yung ating loud horn. So dito muna ako kukuha ng positive dito sa pin 30 niya. Tama yung wiring natin. Next naman, ilalagay ko rito yung stock horn. Let's say ito yung stock horn ng ating mga motorsiklo. Siyempre, katulad ng ating mga loud horn, meron din yung dalawang terminal. So isa dyan positive, isa negative. Kahit magkabaliktad din yan. So lagyan ko muna ito ng negative wire niya. Lagyan ko na rin ng positive wire ito. Let's say ito yung switch para sa ating stock horn. Yung wire nito dito sa illustration natin, sinama ko lang dito sa ating converter. Pero actually, naka-connect ito sa ACC ng ating motorsiklo. So kung patutunugin natin yung busina, ngayon naman, maglalagay na tayo ng push button switch. So ito na yung maglilipat from stock horn, ililipat niya dito sa ating loud horn. So para sa ganitong klaseng switch, para mabuhay yung ilaw dito, itong red, kukonect natin sa positive ng park light. Tapos, ito namang blue sa negative. Ito namang yellow, ito yung common. Pag sinabing common, dito dapat pumasok yung kanyang power. So yung positive dapat dito pumasok. Tapos ibabato niya lang yan dito sa green at saka sa white. So ibig sabihin pagka nakaganito, yung naka-normal position yung ating switch, hindi siya naka-push down, ang may contact niyan dito sa common ay itong green wire. Pagka naman pinindot natin yan, yung contact dito sa green wire, tumatalo naman dito sa kanyang white wire. Yung positive wire dito sa ating stock horn, puputulin natin yan. Itong yellow wire, ikukonek natin ngayon dito yan. Next, itong green wire, kukonek ko naman dito sa ating stock horn. Ito namang white wire, ito ang ilalagay natin dito sa pin 85. So ito yung magsiserve as trigger para dito sa ating relay. So i-connect ko ito dito sa pin 85. So ngayon tapos na yung ating wiring. Kung ite-testing natin ngayon, pagka nagpinto tayo ng ating mga busina, since hindi naka-push down yung ating switch dito, dapat itong stock horn ang tutunog. Pero once na pinindot natin ito, pinush down natin yan, dapat naman ay magta-transfer dito naman tayo sa loud horn. So, ganun lang kadali yon. Tapos, itong positive and negative, so i-connect nyo na lang to sa park light, tapos ito naman blue, sa body ground lang yan. Gawin ko na ito ngayon do sa ating motorsiklo. So, ang unang-una natin gagawin ay hanapan muna natin ng magandang location itong ating loud horn. Kasi karamihan sa mga motorsiklo, yan ang problema kung saan mo pagkakasyahin. Medyo bulky rin kasi ito Dito sa ating scooter, medyo malaki yung side dito. So, dito ko na lang siya tutornilyo. Yung nakaraang video ko, pinakita ko rin na naglagay ako ng ganitong power distribution panel board. Hindi na ako magtatap doon sa battery niya, sa upuan, kundi dito na ako magtatap ng negative at saka ng positive. Kabit ko na muna
itong mga busina natin. Ikabit ko na itong bracket na ito at saka itong switch dito sa lugar na ito. Ganyan ang magiging itsura niyan. Kaya pagka magsiswitch ako, ganun lang. Dito ko ilalagay itong relay natin ngayon. Tutornilyo ko lang dito. Dito naman sa aking power distribution panel board, yung negative ko ay ikukonek ko lang kahit alin dito. Pero para dun sa positive, dito naman ako magko-connect. So ito yung unang slot. Kaya mamaya pag natapos ako, pag kinover ko yan, lalagyan ko yan dito nung sticker o yung label na horn. Para in case na mapupundihan ako ng fuse, may label siya. Alam ko kung saan siya nakalagay. Tapos, di ba, nung nakaraang nag-video ko, sabi ko sa inyo, marami akong accessories na ilalagay dito. Kaya nga, naglagay ako na itong power distribution panel board dahil ayokong pumunta lagi doon sa battery. Masikip kasi yun eh. Unlike dito, kung makikita nyo, maluwag na maluwag akong gagawa. Plus, marami akong slot, 6 na slot yan na pwede kong gamitin. So, tuloy ko na. Tapusin ko na yung wiring nito, tapos mag-testing na lang tayo. Ngayon, tapos ko nang ikabit yung kanyang loud horn. So again, dito sa side na to, dyan ko siya in-install. Tapos yung mga wiring niya, nandito naman sa kabilang side. So ngayon, bago ko i-assemble ito, testing muna tayo. Pagka sinwitch ko to sa part, dapat iilaw yung switch natin dito. So yun, tama, milaw. Sa ngayon, hindi naka-push down yung switch dito. Kaya dapat yung horn natin ay nakakonect lang dun sa stock horn. So, testing tayo. Okay. Ngayon, pagka pinush ko tong switch, dapat ngayon mag-switch naman siya dun sa loud horn. Okay. Ayos na to. Assembling ko na. Ganyan lang po kadaling magkabit o mag-wiring ng loud horn para sa ating motorsiklo. So, kung nagustuhan nyo po yung content natin ngayon at interested po kayo sa mga ganitong klaseng topic, mga car and motorcycle upgrades, subscribe lang po kayo sa channel natin. And also, don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless.